Sa gitna ng gumugulong ng pagpaparehistro ng mga bagong botante, muling itinulak ng COMELEC na ipawalang bisa ang voters list ng mga dati nang rehistrado. Inusisa yan sa Kamara. Nakatutok. Sina Sandra Aguinaldo at Dano Tingkungko. Sa unang araw ng pag-arangkada ng voters registration, mahigit 88,000 na ang nagparehistro ayon sa Commission on Elections sa COMELEC. Pero di porket naisumite na ang application form, otomatikong registered voter na. Dadaan pa kasi ito sa Election Registration Board na maaring tumanggap ng pagtutol sa registration ng aplikante. Sa kabila ng patuloy na kampanya para makapanghikayat ng mas maraming botante, nais daw ng COMELEC na isulong ang paglilinis ng listahan ng mga botante matapos ang 2025 midterm elections. Panukala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Kongreso, ipawalang bisa ang listahan ng mga botante para mairehistro muli ang lahat ng botante. Hindi dahil naniniwala tayong madumi, hindi po yun. Kung hindi para mawala po ang duda ng bawat isa, lalo na yung mga tatakbo sa 2028 elections. Kaya naman daw ng COMELEC na mag-back to zero sa registration kahit pa nasa 68 million ang registered voters sa bansa. Maganda na rin daw maisabay ang pag-upgrade ng teknolohiya sa pangangalap ng datos ng mga botante. Ang meron po sa COMELEC, yung tinatawag nating AFIS, Automated Fingerprint Identification System. Ang bagong teknolohiya po ay yung tinatawag na ABIS, kung saan 10 fingerprints ang pwede pong mailagay. Tapos may facial recognition, may iris po recognition. Ibig sabihin, mas masisigurado natin na yung bumoboto ay siya mismo. Tinalakay ang usaping yan sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pero imbis na mag-back to zero, tanong ng ilang kongresista, hindi kaya mas magandang linisin muna ang kasalukuyang voters list bago tumanggap ng panibagong listahan ng mga botante? Harapin mo na lahat ng mga problemang isinisigaw ng taong bayan. That is a policy consideration. So we will submit to the NPAC the proposal of the Honorable Richard Gomez, and the NPAC, I think, will consider it whether to suspend and to enhance the voters list or go on with the present registration. Paliwanag ng COMELEC sa komite para makapagrehistro ang isang aplikante, kailangan niyang patunayan ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng government ID at sabihin kung saan siya nakatira. Hindi ito basta-basta tatanggapin ng COMELEC kahit pa may online registration. Pero paano naman ang mga patay na pero nakarehistro pa rin? I'm talking about my own district, yung mga deceased individuals pero nandun pa rin sa voters list, or yung mga nag-asawa, nag-change of name pero naka-register in two different areas. We have a plan to have coordination with the PSA so that they can give us the list of deceased individuals nationwide, so that wherever these deceased are registered, we can already transmit or send this certificate of death to the place where the deceased were registered, Your Honors. Sa pagdinig, itinulak naman ng grupong Lente ang integration ng national ID sa voters registration system para mas mabilis na malinis ang listahan ng mga botante. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras.